Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang bayan, ng isang propeta at ng walang katapusang awa ng Diyos. Ito ang kwento ng mga tao ng Nineveh at ni Jonah, isang kwento ng babala, pagsisisi at pagbabago. At kung gusto ninyo ng ganitong mga inspiring stories, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe. Nagsimula ang lahat ng tawagin ng Diyos si Jonah, isang propeta na kilala sa kanyang tapang at pananampalataya. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Pumunta ka sa Nineveh at ipahayag mo sa kanila ang aking babala. Ang kanilang kasamaan ay umabot na sa aking mata." Ngunit si Jonah, tulad ng kahit sinong tao, ay natakot. Alam niyang malaki at makapangyarihan ang lungsod, puno ng mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa halip na sumunod, naglakad siya palayo. Sumakay siya sa isang barko patungo sa ibang lugar, iniisip na makakatakas siya sa Diyos. Ngunit alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Habang nasa dagat ang barko, biglang sumiklab ang isang malakas na bagyo. Ang alon ay mataas, ang hangin ay malupit, at ang barko ay nanganganib. Natakot ang mga mandaragat, nagdasal sa kani-kanilang Diyos at inihagis ang kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonah, natutulog sa ilalim ng kubyerta, ay tinanong kung sino ang sanhi ng bagyo. Nang umamin siya na siya ang dahilan, nagpasya ang mga mandaragat na siya ang ihulog sa dagat upang humupa ang bagyo. Sa sandaling iyon, isang napakalaking isda ang sumalubong kay Jonah at nilamon siya, hindi upang saktan, kundi upang iligtas. Sa loob ng tiyan ng isda, nagdasal si Jonah. Tumangi siya, nagsisi at humingi ng tulong sa Diyos. Pagkalipas ng 3 araw at 3 gabi, inilabas siya ng isda sa tuyo at ligtas. Muli, narinig niya ang tinig ng Diyos. "Pumunta ka sa Nineveh at ipahayag ang aking salita." Nang pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan si Jonah. Tumayo siya at naglakad patungo sa malaking lungsod. At dito nagsimula ang tunay na kwento ng mga tao ng Nineveh. Ang lungsod ay napakalawak, puno ng gusali, mga palasyo at masisiglang lansangan. Ngunit sa likod ng kanilang kaayusan, maraming kasamaan ang nagaganap. Ang mga pinuno ay malulupit, ang mga mangangaral ay madaya, at ang mga tao ay abala sa kanilang sariling kapakanan, walang iniisip ang kabutihan ng iba. Nang marinig nila si Jonah na sumigaw, "Sa 40 araw, lulupigin ang lungsod kung hindi kayo magsisisi," napaisip ang lahat. Una, marami ang nagtawanan. "Sino itong banyaga na ito? Hindi niya alam ang lungsod natin," bulong nila sa isa't isa. Ngunit habang inuulit ni Jonah ang babala, unti-unti itong tumagos sa kanilang puso. Ang kanilang hari na nakarinig din ay naglabas ng kautusan. Lahat ay mag-ayuno, magsuot ng damit ng pagsisisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kahit ang mga hayop ay ipinakikita na rin sa pamamagitan ng pag-iiwas sa pagkain bilang simbolo ng pagbabago. Ang buong lungsod mula sa pinakamalalaki hanggang sa pinakamaliit ay huminto sa kanilang karaniwang gawain at nagpakumbaba. Makikita natin dito ang isang kahangahangang bagay, ang kapangyarihan ng pagsisisi. Hindi lamang ang mga tao sa lansangan ang nagbago, kundi ang buong sistema ng lungsod. Ang mga mayayaman ay nagbahagi ng kanilang kayamanan sa mahihirap, ang mga opisyal ay huminto sa pandadaya, ang mga pamilya ay nagkapatawaran at nagkaayos. Ang kanilang puso ay nagbukas at ang galit at kasamaan ay napalitan ng awa at kabutihan. At dahil nakita ng Diyos ang taos-pusong pagsisisi ng Nineveh, pinatawad niya ang buong lungsod. Hindi sila binigo ng kapahamakan, at sa halip ay napuno sila ng kapayapaan at kasaganaan. Ang kwento ay nagpapaalala sa atin ngayon na ang Diyos ay makapangyarihan, puno ng awa at laging nagmamalasakit sa tao. Na ang pagsisisi at pagbabago ay may kapangyarihang magligtas ng buhay, pamilya at komunidad. At higit sa lahat, ipinakikita nito na bawat isa sa atin ay may pagkakataong bumago kahit na sa huling sandali. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ng Nineveh at ni Jonah. Kung na-inspire kayo sa kwento na ito, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang Bible stories na nagbibigay lakas, inspirasyon at pag-asa. Hanggang sa muli, at naway samahan kayo ng awa at gabay ng Diyos sa bawat araw ng inyong buhay.